Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na baryo sa gitna ng Nueva Ecija. Ako si Lando, kasamang magsasaka ng pinsan kong si Rico. Noon pa man ay alam na namin ang hirap ng buhay sa bukid, ngunit sa kabila nito, may pag-asa kaming daladala. Ang aming pangarap, ang may angat ang aming pamilya mula sa kahirapan at ang magkaroon ng sariling sakahan na magbibigay sa amin ng mas magandang kinabukasan. Sa silong ng maliit na kubo kung saan kami nakatira, madalas naming pag-usapan ni Rico ang aming mga plano. Kailangan nating magsimula, kahit maliit lang, sabi ni Rico habang hawak ang lumang mapa ng baryo. Dito tayo magtatanim sa lupaing ito. Nasa harap namin ang mapa na tila isa ring pangarap, puno ng mga linya at marka na naglalarawan sa lupaing nais naming pagyamanin. Ngunit ang tanging meron kami ay ang pagnanasa at determinasyon. Pero paano? Tanong ko, nag-aalala sa dami ng kakailanganin namin para sa aming plano. Napuno ng katahimikan ng silid habang iniisip ko ang mga posibilidad. Pinagmasdan ko si Rico, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at tapang. Kaya natin ito, Lando, mariing sabi niya. Kapag sama-sama, walang imposibleng pangarap. Nagsimula kaming mangolekta ng mga buto, mga tanim na maaring magbigay sa amin ng kaunting kita. Sa bawat paghakbang namin sa lupaing tinatahak, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng aming pangarap. Ngunit sa kabila nito, mas nangingibabaw ang saya sa tuwing nag-uusap kami ni Rico habang nagtatanim sa gilid ng ilog. Isang umaga, habang nag-aararo, nakarinig kami ng balita mula sa isang dumaan na magsasaka. Alam niyo bang may lupa doon na pinapamigay? Kailangan lang ng mga taong may dedikasyon para pagyamanin ito. Nagkatinginan kami ni Rico. Alam namin ang ibig sabihin nito. Isang pagkakataon na hindi namin dapat palampasin. Agad kaming nagtungo sa lugar na iyon. Sa aming harapan, isang malawak na lupain, tila ba ang hangin ay bumubulong ng mga pangarap. Napalunok ako habang pinagmamasdan ito, isang pag-asang sa wakas ay maaring matupad. Ngunit hindi basta-basta ang pagkuha nito. Kinakailangan ng dedikasyon at tiwala sa aming kakayahan. Sa mga sumunod na araw, nagumpisa kaming magtrabaho sa lupaing iyon. Ang init ng araw ay tila nagpapalakas sa amin. Ang pawis sa aming noo ay simbolo ng pagsusumikap. Sa bawat pag-arko ng likod, sa bawat pagtanim ng buto, ramdam ko ang lumalalim na pag-asang dala ng aming determinasyon. Pero isang araw, sa gitna ng aming pagtatanim, may lumapit sa amin. Isang lalaking may suot na itim. Kayo ba ang nag-aalaga sa lupaing ito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng misteryo. Nagkatinginan kami ni Rico, ramdam ko ang kaba sa aking puso. Oo, kami nga, sagot ni Rico. Pilit na pinapakita ang tapang sa kanyang tinig. Bakit po? Ngunit imbis na sagot, isang kakaibang nangiti ang lumabas sa labi ng lalaki. Mag-ingat kayo, sabi niya bago tuluyang umalis. Sa likod ng kanyang mga mata, tila may lihim na hindi namin alam. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng tanong at kaba ang aming damdamin. Ano ang ibig sabihin ng babala? Sa aming harapan, ang lupaing puno ng pangarap, ngunit sa likod nito ay tila may misteryong nagtatago. Napagtanto namin ni Rico na ang aming pangarap ay hindi lamang tungkol sa lupa at tanim, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa kabila ng aming pangarap, may mga panganib na hindi namin inaasahan. Paano namin haharapin ang mga ito? Sa susunod na kabanata ng aming kwento, ang mga tanong na ito ang magbibigay daan sa aming pakikipagsapalaran. Ang aming determinasyon ay susubukin ng mga hindi inaasahang pangyayari na maaring magpabago sa aming kapalaran. Matapos ang ilang taon ng pagsusumikap, ang aming munting sakahan ay unti-unting umusbong. Ako si Manuel at kasama ang pinsan kong si Ruben, sabay naming tinahak ang landas ng pagtatanim.
Mula sa mga pananim na gulay hanggang sa mga punong namumunga, natutunan naming yakapin ang hirap ng buhay magsasaka. Hindi biro ang pagod at pagpupunyagi, ngunit sa bawat hampas ng araw at ulan, natutunan naming mahalin ang lupa na nagbibigay buhay sa amin. Isang umaga, habang sinasariwa ko ang hangin ng aming sakahan, lumapit si Ruben na may dalang balita. Manuel, sabi niya, may dumating na liham mula sa bayan. Nag-aalok ang lokal na pamahalaan ng tulong para sa mga magsasakang nais palawakin ang kanilang sakahan. Nabuhayan kami ng loob. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa namin, alam naming may mas higit pang posibilidad na naghihintay. Nagpasya kaming magtungo sa munisipyo upang alamin ang detalye ng programa. Pagdating sa munisipyo, sinalubong kami ng isang opisyal na may nangiti sa labi. Ipinaliwanag niya ang programa para sa mga magsasakang nais mag-eksperimento sa organikong pagtatanim. Kaakibat nito ang mga bagong kagamitan at teknolohiya na makakatulong upang mapabilis ang proseso ng pagtatanim. Lubos ang aming kasiyahan, tila isang pangarap na unti-unting natutupad. Agad kaming nagpatala at sinimulan ang pagpaplano para sa susunod na hakbang. Sa aming pagbabalik sa sakahan, nag-usap kami ni Ruben tungkol sa mga pagbabago. Kung magiging matagumpay ito, Manuel, mas marami tayong matutulungan. Wika ni Ruben habang sabik niyang tinitignan ang mga bagong binhi na aming nakuha mula sa programa. Naramdaman ko ang determinasyon sa kanyang tinig. Ang sakahan namin ay hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para sa buong komunidad na umaasa sa ani nito. Makalipas ang ilang buwan, ang sakahan ay tila naging eksperimento. Ang mga bagong binhi ay itinanim sa lupa na inihanda namin ng maingat. Sa tuwing bumibisita ang mga opisyal upang tingnan ang aming progreso, hindi nila mapigilan ang pagkamangha sa bilis ng pag-unlad ng aming mga halaman. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, isang hamon ang dumating na hindi namin inaasahan. Isang gabi, habang abala kami sa pag-aalaga ng mga pananim, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang ulan ay nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng sakahan. Ang ilang mga tanim na pinaghirapan namin ay nasira at ang ilan ay natangay ng rumaragasang tubig. Nakadama kami ng panghihinayang, ngunit alam naming hindi ito ang katapusan ng aming pangarap. Sa gitna ng pagsubok, isang tawag ang natanggap namin mula sa munisipyo. Manuel, Ruben, sabi ng opisyal, may natanggap kaming impormasyon na may posibilidad kayong makakuha ng dagdag na tulong mula sa isang non-government organization na nagpopondo sa mga magsasaka sa sitwasyong kagaya nito. Sa kabila ng problema, naramdaman namin ang pag-asa. Ang tulong na ito ay magiging susi upang makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo. Habang nag-uusap kami ni Ruben, napansin ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Manuel, may ideya ako, sabi niya. Alam kong may iniisip siyang bagong estratehiya. Sa mga ganitong pagkakataon, palaging may kasamang kaba ang kanyang mga ideya, ngunit kadalasan ay nagiging daan ito para sa mas malaking tagumpay. Agad niyang ipinaliwanag ang kanyang plano na magtayo ng isang mas matibay na sistema ng irigasyon. Hindi lamang para sa sakahan namin, kundi para sa buong komunidad na umaasa sa aming ani. Nagsimula kaming magtrabaho sa bagong proyekto. Tumulong ang komunidad at lahat ay nagkaisa para sa mas matibay na kinabukasan. Ang sakahan ay muling bumangon, mas malakas kaysa dati. Hindi lamang kami nagtanim ng gulay at prutas, kundi nagtanim din kami ng pag-asa para sa lahat. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, isang lihim ang unti-unting lumilitaw. Isang gabi, habang tinatapos ko ang dokumentasyon para sa mga binhing ibinigay ng NGO, may napansin akong kakaiba. Ang ilan sa mga binhi ay hindi karaniwan. May marka na hindi ko pa nakikita. Agad kong tinanong si Ruben tungkol dito, ngunit tila hindi rin siya sigurado. Manuel,
Baka may hindi tayo alam sa mga binhi na ito, sabi ni Ruben na may halong pag-aalala. Biglang bumalik ang kaba sa aming dibdib. Ano kaya ang lihim sa likod ng mga binhi na ito? Sa aming pagsisiyasat, natuklasan namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang lihim na maaaring makapagpabago ng takbo ng aming sakahan at ng aming buhay. Ngunit bago namin lubusang maunawaan ang nangyari, isang tawag ang dumating mula sa opisyal ng munisipyo. Manuel, Ruben, sabi niya, kailangan namin kayong makausap. May mahalaga kaming impormasyon tungkol sa mga binhi na ginagamit ninyo. Hindi namin malaman kung ano ang magiging epekto nito sa aming kinabukasan. Sa kabila ng panganib, alam namin na ang bawat pagsubok ay may kaakibat na pagkakataon. At sa pagkakataong ito, kami ay haharap sa isang desisyon na maaaring magpabago sa aming kapalaran. Sa aming munting baryo, ang hangin ay tila may dalang kakaibang saya. Ang mga dahon ng puno ay sumasayaw sa ritmo ng aming mga pangarap at ang mga ibon ay nag-aawitan ng mga pag-asang nabuo sa aming mga puso. Kami ni Kuya Ramon ay hindi na mga batang nangangarap lamang. Sa wakas, ang aming pagtitiyaga at pagsusumikap ay nagbunga ng mga butil na puno ng pag-asa. Nagsimula ang aming kwento sa isang maliit na lupain na puno ng mga damo at ligaw na halaman. Sa tuwing nagbabalik tanaw ako, hindi ko maiwasang mapangiti sa mga alaala ng aming unang pagtatanim. Sa tulong ng aming kaalaman at pagmamahal sa lupa, unti-unti naming naipasok ang modernong teknolohiya ng pagsasaka. Ang mga traktora at patubig na pinuhunan namin ay nagbigay daan sa mas mabilis at mas mahusay na pag-aararo at pag-aalaga sa aming mga pananim. Ngayon, sa aming harapan ay ang mga palayan na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga uhay ng palay ay tila mga gintong korona na nakatanghal sa lupaing minsang tinatanaw lamang namin sa aming mga panaginip. Ang aming unang ani ay hindi ka panipaniwala. Hindi lamang ito isang bunga ng aming hirap, kundi isang simbolo ng aming tagumpay at pagkakaisa bilang magpinsang magsasaka. Sa bawat hakbang ko sa palayan, ramdam ko ang tibok ng lupa. Bawat indayog ng aking mga paa ay tila musika ng tagumpay. Nakita ko si Kuya Ramon na nakangiti habang kinakalap ang mga uhay ng palay. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, Carlo, wika niya habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mararamdaman ang ganitong klaseng saya. Ngumiti ako at tumango. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig. Ang aming pagsusumikap ay hindi lamang nagbunga ng yaman, kundi nagpatibay sa aming samahan bilang pamilya. Sa bawat pagkapagod at hirap, lagi kaming nagkakatulungan at nagkakaintindihan. Ang aming tagumpay ay hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi sa mas malalim na koneksyon na nabuo sa pagitan naming magpinsan. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, isang balita ang dumating na tila isang dagok sa aming puso. Habang nag-uusap kami sa ilalim ng punong mangga, dumating si Aling Nena, ang aming kapitbahay. May narinig ako sa bayan, sabi niya sa amin. May balita na may planong bilhin ang mga lupa dito para gawing komersyal na lugar. Ang mga salita ni Aling Nena ay tila mga palaso na tumama sa aming mga puso. Ang lupaing ito ay naging bahagi ng aming buhay, ang lugar kung saan namin itinanim ang aming mga pangarap. Hindi ko alam kung paano kami haharap sa ganitong sitwasyon. Si Kuya Ramon ay tila nag-isip ng malalim, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Carlo, kailangan nating mag-isip ng paraan para maipaglaban ang lupaing ito, sabi ni Kuya Ramon sa akin. Hindi natin pwedeng hayaan na mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko ay may kaba. Paano namin maipagtatanggol ang aming lupa sa harap ng mga negosyanteng naglalakihan ng pera at kapangyarihan?
Ang aming tagumpay ay tila nakabitin sa manipis na sinulid. Ang aming mga pangarap ay tila nasa bingit ng pagkawasak. Ngunit sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, hindi namin sinuko ang aming pag-asa. Nagpulong kami ni Kuya Ramon, nagplano at nag-isip ng mga posibleng hakbang para maipaglaban ang aming mga ari-arian. Nagpasya kaming makipag-usap sa mga opisyal ng bayan, ipakita sa kanila ang halaga ng aming lupa bilang isang parte ng kasaysayan at kabuhayan ng aming baryo. Habang hinaharap namin ang hamon na ito, isang bagay ang malinaw sa akin. Ang aming kwento ay hindi pa natatapos. Sa likod ng bawat takot at pag-aalinlangan, may pag-asang patuloy na bumubuhay sa aming mga puso. Ang aming samahan bilang magpinsang magsasaka ay mas matibay kaysa kailanman. At sa kabila ng mga pagsubok, alam kong hindi kami susuko. Ngunit sa likod ng bawat plano at hakbang, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa akin. Paano kung hindi namin maipagtanggol ang aming lupa? Paano kung ang aming mga pangarap ay tuluyan ng maglaho? Ang mga katanungang ito ay tila isang cliffhanger sa aming kwento, isang bahagi ng aming buhay na hindi namin alam kung paano magtatapos. Sa gitna ng bawat pag-aalala, isang bagay ang natutunan ko. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga alaala at samahan na nabuo sa likod ng bawat hirap at pagsubok. At sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala akong ang aming kwento ay magpapatuloy, puno ng pag-asa at inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Sa aming maliit na baryo, ako si Juan at ang aking pinsan, si Pedro. Kami palaging magkasama sa pagtatanim sa lupaing minana namin mula sa aming mga magulang. Ang aming pagsisikap ay bunga ng aming pangarap na maiahon ang aming pamilya sa kahirapan. Sa gitna ng aming mga pagsubok, natutunan namin ang halaga ng pagtutulungan at pagkakaisa. Ngunit sa araw na ito, tila may kakaibang pangyayari na magdudulot ng malaking pagbabago sa aming buhay. Habang naglalakad ako sa palayan, napansin ko ang isang lumang aklat na tila inilibing sa ilalim ng isang puno. Kinain ng aking kuryosidad ang aking diwa, kaya't pinulot ko ito at binasa. Ang mga pahina ay punong-puno ng alikabok at lumang sulat, ngunit sa kabila ng kalumaan, may kakaibang sinag ang bawat salita. Nagsimula akong magbasa at natuklasan ko ang mga teknik sa pagtatanim at pag-aalaga ng lupa na hindi ko pa naririnig noon. Parang sinadyang itago ang aklat na ito para lamang sa akin. Muli kong sinubukan ang mga teknik na nakasulat sa aklat at hindi ko maiwasang magulat sa bilis ng pagbabago. Ang lupang dati tila pagod na sa pagtatanim ay biglang nagpakita ng kakaibang sigla. Ang mga halaman ay lumago ng mas mabilis, mas matibay at mas masagana. Hindi ko mapigilang ibahagi ang aking natutunan kay Pedro. Pedro, tingnan mo ito, ang mga pananim natin ay lumalago ng sobra sa inaasahan ko. Sabi ko habang pinapakita sa kanya ang bagong mga tanim. Anong ginawa mo, Juan? Parang milagro ang nangyayari sa ating lupa. Tugon ni Pedro na may halong pagtataka at tuwa. Sinimulan naming gamitin ang mga teknik sa buong sakahan at ang resulta ay hindi ka pani-paniwala. Ang aming ani ay dumobli na nagbigay sa amin ng pagkakataon na magbenta sa mas malaking pamilihan. Nagbukas ito ng pintuan sa mga bagong oportunidad at kaunlaran para sa aming pamilya. Ngunit sa gitna ng aming tagumpay, may isang bahagi ng aklat na hindi ko pa nababasa. Isang kabanata na tila sinadyang itago. Sa bawat pahina, may mga palatandaan na tila nagpapahiwatig ng isang lihim na hindi ko pa naiintindihan. Isang umaga, habang tahimik kong binabasa ang nalalabing bahagi, natuklasan ko ang isang kwento tungkol sa isang lupang may sumpa at mga magsasakang nagkamali sa pag-intindi ng mga biyaya nito. Pedro, may kakaibang nakasulat dito. Pakinggan mo ito, sabi ko habang binabasa ang bahagi ng aklat.
Sinasabi dito na ang lupa ay may kapangyarihang magbigay ng yaman. Ngunit kapag ito ay inabuso o ginamit sa maling paraan, may kapalit na sumpa. Napatingin si Pedro sa akin, maliwanag ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin nito, Juan? Hindi ko rin alam ang sagot, ngunit sa likod ng aking isipan may bumubulong na babala. Sa kabila ng aming tagumpay, may bahagi sa akin na nagdududa kung tama ba ang aming ginagawa. Ang mga teknik na ginamit namin ay nagmula sa isang aklat na tila puno ng misteryo at ang sumpa na nabanggit ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa sakahan, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin. Ang mga tanim ay tila nagbago ang kulay at ang lupa ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Parang may mga matang nakatingin sa akin, nagmamasid sa bawat galaw ko. Nagsimula akong magtanong sa aking sarili kung ano nga ba ang kapalit ng aming tagumpay. Kinabukasan, nagpasya kaming bumisita sa isang matandang mangkukulam sa baryo na kilalang may kaalaman sa mga ganitong bagay. Sa kanyang kubo, ikinuwento namin ang aming natuklasan at ang aming mga pangamba. Ang lupa ay buhay, Juan, sabi ng matanda. May mga lihim ito na hindi basta-basta ibinubunyag. Kung ano man ang iyong natuklasan, kailangang alamin mo kung paano ito pangalagaan ng tama. Nagpasya kaming bumalik sa sakahan, dala ang mga babala ng matanda. Sa aming pagbalik, napansin namin ang pagbabago sa paligid. Isang bahagi ng sakahan ay tila naglalaho. Ang mga tanim ay unti-unting natutuyo. Sa kabila ng aming tagumpay, ang sumpa ay tila nagsisimula ng magpakita ng epekto. Pedro, kailangan nating malaman kung paano ayusin ito. Sabi ko, puno ng pag-aalala. Hindi natin kayang mawala ang lahat ng ito. Sa mga sumunod na araw, patuloy kaming naghahanap ng sagot. Ngunit sa bawat hakbang, ang sumpa ay tila nagiging mas komplikado. Ang aming tagumpay ay na ngayon isang palaisipan, isang misteryo na kailangan naming lutasin bago tuluyang magbago ang aming kapalaran. Sa gitna ng aming laban, natutunan namin na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nakasalalay sa yaman ng lupa, kundi sa aming kakayahan na pangalagaan ito ng may pag-ibig at respeto. Ngunit sa kabila ng lahat, ang lihim ng lupa ay patuloy na bumabalot sa aming sakahan, naghihintay ng tamang panahon upang ilantad ang tunay nitong anyo. Sa likod ng bawat tagumpay ay ang tanong na hindi pa nasasagot. Ano nga ba ang kapalit ng aming pagyaman? Sa bawat pagsikat ng araw, tila ba isa itong bagong simula para sa aming magpinsan. Ang mga halaman sa aming taniman ay mistulang sumasabay sa aming mga pangarap, puno ng sigla at pag-asa. Sa loob ng ilang taon, hindi naging madali ang aming paglalakbay. Maraming beses kaming sinubok ng panahon at pagkakataon. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy kaming nanatili sa aming paniniwala na ang sipag at tiyaga ay may dulot na ginhawa. Sa araw na ito, isa na namang yugto ang aming haharapin. Ang mga butil ng pawis na bumabalong sa aming noo ay sinasabayan ng mga ngiting abot tainga. Ang aming taniman na dati bakante at tuyot, ngayon isang napakagandang tanawin ng luntiang buhay. Habang pinagmamasdan ko ito, naalala ko ang mga panahong halos sumuko na kami. Pero sa bawat pagod at hirap, palaging nariyan si Kuya Lando, ang aking pinsan at kasama sa lahat ng bagay. Pareho tayong may utang na loob sa lupaing ito, pinsan, sabi ni Kuya Lando habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Hindi lang ito ang nagbigay sa atin ng kabuhayan, kundi ito rin ang nagsilbing pundasyon ng ating pagkakaisa. Tama ka, kuya, at ngayon masisilayan na natin ang bunga ng ating pagsisikap. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Salamat sa iyong walang sawang suporta, sagot ko. Ang araw na ito ang pinakahihintay namin, ang araw ng ani. Ang mga sako ng mais at palay ay unti-unting napupuno habang kami abala sa pag-aani.
na puno ng tawanan at kwentuhan ng buong paligid. Ang mga simpleng tagpo na ito ang talagang bumubuo sa aming masayang alaala. Habang abala kami sa pag-aayos ng mga naaning pananim, napansin ko ang isang sulat na nakasiksik sa gilid ng isa sa mga sako. Hindi ko ito agad binigyang pansin, ngunit sa kalaunan ay napukaw ang aking kuryosidad. Binuksan ko ito at nagulat sa aking nabasa. Ito'y isang alok mula sa isang malaking kumpanya na nais bilhin ang aming lupain sa mataas na halaga. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang halaga ay sapat na upang makapagbigay sa amin ng marangyang pamumuhay. Kuya, may kailangan kang makita, sabi ko habang inaabot ang sulat sa kanya. Tiningnan ni Kuya Lando ang sulat at kita sa kanyang mga mata ang magkahalong gulat at pag-aalinlangan. Ito na ba ang pagkakataong hinihintay natin, Rod? Tanong niya sa akin tila naguguluhan. Baka ito na nga, kuya, pero handa na ba tayong iwan ang lahat ng ito? Sagot ko, damang-dama ang bigat ng desisyon sa aking mga salita. Nagpatuloy ang aming pag-uusap habang dahan-dahan naming inuunawa ang sitwasyon. Sa isang banda, ang alok na ito ay maaaring magbigay sa amin ng mas maginhawang buhay. Subalit, sa kabilang banda, ang lupang ito ang naging saksi sa aming mga pagsubok at tagumpay. Dito namin ibinuhos ang lahat ng aming pagod at oras. Sa gitna ng aming pagninilay-nilay, dumating si Tiyang Mila, ang aming tiyahin na palaging sumusuporta sa amin. Nabalitaan ko ang tungkol sa alok na iyon, ani Tiyang. Alam kong mahirap ang sitwasyon ninyo, pero tandaan niyo, hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa pera. Napaisip kami lalo sa sinabi ni Tiyang Mila. Alam naming tama siya. Sa kabila ng lahat ng pagkakataon, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga alaala at pagkakaisa ng pamilya. Sa gabing iyon, habang nakatingala sa mga bituin, nagdesisyon kaming magpinsan na pag-isipan muna ang alok. Gusto naming tiyakin na ang magiging desisyon namin ay hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi para rin sa mga susunod na henerasyon ng aming pamilya. Ngunit sa aking pag-iisa, naisip ko ang posibilidad ng pagbabagong dala ng alok na iyon. Minsan, kailangang magsakripisyo upang magbukas ng bagong pinto ng oportunidad. Ngunit kaya ba naming isakripisyo ang lahat ng pinaghirapan namin? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng aming mga taniman, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ito na ba ang tamang panahon para bitawan ang aming pinaghirapan? O ito'y isang pagsubok lamang upang lalo pang patatagin ang aming samahan? Habang patuloy akong nagmumuni-muni, biglang may kumatok sa aming pintuan. Sino kaya ang dumating sa ganitong oras ng gabi? Sa aking pagpunta upang buksan ito, dama ko ang kakaibang kaba na tila may malaking pagbabago ang darating sa aming buhay. Ngunit handa na ba kaming harapin ang anumang dalang balita ng bisitang ito? Ang sagot ay nag-aabang, isa pang kabanata sa aming kwento ng pagsasaka at pamilya. Ngunit hanggang kailan namin kayang ipagpatuloy ang laban na ito? Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nagbago ang aming kapalaran. Ang dating maliit na lupang pinagtataniman namin ni Pinsan Roberto ay unti-unting lumawak, hindi lang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa aming kakayahan at kaalaman sa pagsasaka. Sa bawat pagsibol ng mga pananim, tila kasabay na rin nitong sumisibol ang aming mga pangarap. Isang umaga, habang sinasariwa ko ang hangin sa aming palayan, naalala ko ang mga araw na halos walang-wala kami. Ang mga pagkakataong napupuno ng hirap at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat pagod na dinanas namin, natutunan kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ang pamilya namin, lalo na si Mama at Papa, ay palaging nandyan para suportahan kami. Sila ang naging inspirasyon namin ni Roberto kung bakit patuloy kaming nagsisikap. Pards, tingnan mo to! Sigaw ni Roberto mula sa kabilang bahagi ng palayan. May hawak siyang isang piraso ng papel
at kitang-kita ang kasiyahan sa kanyang mukha. Lumapit ako sa kanya at nakita kong ito ay isang sulat mula sa isang kumpanya na may interes sa aming produkto. Nagustuhan nila ang organic rice natin, pare. Gusto nila tayong makipag-partner para mas lalong mapalawak ang distribution nito. Paliwanag ni Roberto habang pinapakita ang mga detalye ng sulat. Sa pagkakataong iyon, ramdam ko ang pag-usbong ng bagong pag-asa. Ang aming pinaghirapan ay unti-unti nang nagkakaroon ng bunga. Ngunit sa kabila ng magandang balita, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga posibleng problema. Paano kung hindi namin makaya ang demand o baka naman may ibang agenda ang kumpanyang ito? Sa kabila ng mga katanungan, nagpasya kaming pag-aralan ang kanilang alok. Pinag-usapan namin ito sa aming pamilya at mga kaibigan, humingi ng payo at opinyon. Sa huli, napagkasunduan namin na ito ay isang oportunidad na hindi dapat palampasin. Sa pag-uumpisa ng bagong kabanata na ito, naisip naming palawakin pa ang aming sakahan. Nagdesisyon kaming bumili ng karagdagang lupa. Sa tulong ng aming ipon at kaunting utang sa bangko, nagawa namin ito. Ang dating maliit na sakahan ay ngayon naging isang malawak na taniman ng iba't ibang klase ng palay at gulay. Ang aming mga produkto ay nagsimula nang makilala hindi lamang sa aming bayan, kundi pati na rin sa Karatigpuk. Habang abala kami ni Roberto sa pagpapalago ng negosyo, hindi namin nakalimutang maglaan ng oras sa aming pamilya. Ang bawat tagumpay na aming natatamo ay palaging ipinagdiriwang kasama sila. Ang aming sakahan ay naging sentro ng kasiyahan, hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa pagkakaisa ng aming pamilya. Ngunit sa likod ng tagumpay, may mga pagkakataon ding sinusubok kami ng tadhana. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Roberto tungkol sa plano para sa susunod na anihan, biglang may kumatok sa pintuan. Si Tito Ramon, ang kapatid ni Papa, ang naroon. Sa kanyang mukha ay bakas ang pag-aalala. May problema tayo, sabi niya. May balita na ang lupang binili natin ay kasali sa isang legal na usapin. May mga tao na nagkiklaim na kanila ito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Ang lupa na pinaghirapan at pinuhunan namin ay biglang naging sentro ng isang problema na hindi namin inaasahan. Hindi ko alam kung paano namin ito haharapin, ngunit sa bawat hamon na dumarating, naalala ko ang mga aral na natutunan ko sa pamilya. Ang pagkakaisa namin ang palaging nagbibigay lakas sa akin. Alam kong hindi kami pababayaan ng Diyos basta't patuloy kaming magtutulungan. Ngunit ang tanong ay paano namin malalampasan ang problemang ito. Sa gitna ng aming pag-aalala, hindi ko maiwasang mag-isip kung ito ba ang katapusan ng aming mga pangarap o simula ng panibagong pagsubok na magpapatibay sa amin. Sa kabila ng lahat, naniniwala akong ang bawat pagsubok ay may kaakibat na dahilan. Kailangan lang naming matutunan kung paano ito haharapin ng buong tapang at determinasyon. Sa mga susunod na araw, sisimulan namin ang pagharap sa legal na laban na ito. Ang tanong, sapat ba ang aming lakas upang ipaglaban ang aming pinaghirapan? O may sorpresa pa ang tadhana sa amin na magbabago ng lahat? Sa dulo ng bahaging ito, naiwan akong nag-iisip, puno ng pag-asa at pangamba sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa isang bagay ako sigurado, hindi kami susuko, basta't magkakasama kami sa laban na ito. Sa paglipas ng mga buwan, ang aming sakahan ay naging masigla, puno ng mga palay na tila nagsasayaw sa ihip ng hangin. Sa bawat umaga, ako at si Kuya Arman ay nagigising ng maaga, handang harapin ang mga hamon ng araw. Ang amoy ng lupa at ang tunog ng mga ibong nag-aawitan ay nagiging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay. Hindi ko akalaing ang simpleng pagtatanim namin ay magdadala ng ganitong saya sa aming pamilya.
Minsan, habang kami ni Kuya Arman ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga, napag-usapan namin ang aming mga pangarap noong kami mga bata pa. Naalala ko pa ang mga araw na kami naglalaro sa putikan, nagtatalon sa mga kanal at nangangarap na balang araw ay magiging matagumpay kami. Ngayon, narito kami, hindi lamang nagtatagumpay, kundi nagiging inspirasyon sa aming komunidad. Isa sa mga dahilan ng aming tagumpay ay ang aming pagtutulungan. Kahit na may mga pagkakataong nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan, lagi naming pinipili ang pagkakaunawaan. Ang lahat ng ito ay natutunan namin mula sa aming mga magulang na palaging nagtuturo sa amin ng halaga ng pamilya at pagkakaisa. Ngunit sa likod ng aming tagumpay ay may mga hamon pa rin na kinakaharap. Dumating ang isang hindi inaasahang bagyo, ang pinakamalakas sa lahat ng bagyo na naranasan namin. Ang mga palay ay nagkulay abo, ang mga puno'y nabali, at ang aming sakahan ay halos hindi na makilala. Hindi ko malaman kung paano namin ito malalampasan. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat. Sa gitna ng kalungkutan, naroon ang mga kapitbahay namin nag-aalok ng kanilang tulong. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay sa amin ni Kuya Arman ng lakas na bumangon mula sa pagkakalugmok. Sa tulong ng aming komunidad, unti-unti naming naibangon ang aming sakahan. Ang bawat palay na naisalba ay naging simbolos ng pag-asa at determinasyon na hindi kami susuko. Nang makabangon kami, hindi namin inaasahang ang aming sakahan ay magiging mas produktibo pa kaysa dati. Ang mga palay na naisalba ay naging mas matibay, mas masagana. Ang aming sakahan ay naging tanyag hindi lamang sa aming bayan, kundi pati na rin sa mga karatig na lugar. Maraming bumibisita sa amin upang matuto sa aming mga pamamaraan at upang makita ang aming tagumpay. Habang lumilipas ang mga araw, dumating ang tag-init, ang panahon ng pag-ani. Ang bawat butil ng palay ay tila kumikinang sa ilalim ng araw, tanda ng aming pagsisikap at pagtutulungan. Kasama ang aming pamilya, mga kaibigan at mga bagong kakilala, sabay-sabay naming inani ang bunga ng aming pagsusumikap. Ang tawanan at sigawan ng mga tao ay tila musika sa aking pandinig. Ngunit habang abala kami sa pag-ani, may isang bagay na hindi inaasahan ang dumating. Isang video mula sa isang kilalang vlogger ang nag-viral sa social media, tampok ang aming kwento. Sa video na ipakita kung paano kami bumangon mula sa bagyo at kung paano ang aming sakahan ay nagsilbing inspirasyon sa iba. Hindi namin inaasahan ang ganitong klaseng atensyon at sa totoo lang, medyo natatakot kami sa mga posibleng mangyari. Ang aming tagumpay ay nagdulot ng maraming oportunidad. Maraming kumpanya ang nag-aalok ng partnership, may mga negosyo na gustong bumili ng aming produkto sa mas malaking halaga, at may mga tao na nais kaming kunan ng dokumentaryo. Sa isang banda, ito ay magandang balita, ngunit sa kabila ng lahat, may takot pa rin sa aking puso. Takot na baka sa pag-asenso, kami mawala sa aming tunay na layunin. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sakahan, nakatanaw sa mga bituin, naisip ko ang lahat ng aming pinagdaanan. Sa likod ng mga oportunidad na ito, kailangan naming magdesisyon kung ano ang susunod na hakbang. Ito ay hindi madaling desisyon at alam kong kailangan namin itong pag-isipan ng mabuti. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang may narinig akong kaluskos mula sa likuran. Paglingon ko, nakita ko si Kuya Arman. Sa kanyang mga mata, ramdam ko ang parehong pag-aalala. "Ano sa tingin mo, Mark?" Tanong niya sa akin. Hindi ko alam ang isasagot. Sa kabila ng aming tagumpay, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos, na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa pagkakaalam ko, ang buhay sa bukid ay laging puno ng sorpresa.
Hindi ko akalain na ang simpleng lupa na aming nililinang ay magdadala sa amin ng hindi inaasahang yaman. Ako si Mateo at kasama ang aking pinsan na si Andres, kami nagtanim sa aming munting lupain na tila ba'y isang bahagi ng kaluluwa namin ang nakabaon sa bawat butil ng lupa. Sa mga nakalipas na taon, kinaharap namin ang mga pagsubok at tagumpay, ngunit ang araw na ito tila ba'y kakaiba. Nagsimula ang umaga sa karaniwang sigla. Si Andres ay maagang bumangon upang tingnan ang mga tanim, habang ako naman ay abala sa pag-aayos ng mga kagamitan. Sa gitna ng aming gawain, napansin ni Andres ang isang kakaibang halaman na wala sa aming tanim. "Mateo, tingnan mo ito," sigaw niya habang tinuturo ang isang halaman na may ginto-gintong dahon. "Anong klasing halaman ito?" Lumapit ako at sinuri ang halaman. Hindi pa namin ito nakikita dati at sa aming pagkakaalam, walang ganitong uri sa aming mga tanim. "Baka naman may dumaan na ibon at nag-iwan ng buto," sabi ko pilit na iniisip ang posibleng paliwanag. Ngunit alam namin pareho na may kakaiba sa halamang ito. Ang mga dahon nito ay kumikinang sa sinag ng araw na parang may lihim na itinatago. Sa gitna ng aming pag-usisa, biglang nag-ring ang aking telepono. Isang hindi inaasahang tawag mula sa isang kumpanya na interesado sa aming mga ani. Hindi ko akalain na ang aming munting negosyo ay mapapansin ng ganitong kalaking kumpanya. Sa pakikipag-usap ko sa kanila, nalaman kong nais nilang bumili ng malaking bahagi ng aming ani para sa kanilang bagong produkto. Ito ang magiging simula ng aming pag-angat. Habang abala ako sa pag-aasikaso ng kontrata, si Andres naman ay patuloy na nag-aaral sa kakaibang halaman. Nagsimula siyang mag-research, tinutukoy ang posibleng uri at halaga nito. Sa kanyang pagsasaliksik, natuklasan niya na ang halaman ay tila isang bihirang uri na may mataas na halaga sa merkado. Hindi lamang ito maganda sa paningin, kundi may mga medicinal properties na hinahanap ng maraming kumpanya. "Mateo, kailangan nating alagaan itong halaman na ito," sabi ni Andres, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon na palaguin ito, na sa tingin ko'y hindi lang para sa pera, kundi para sa pagkakataong makagawa ng isang bagay na makabuluhan. Habang patuloy kaming nagtrabaho, unti-unting lumawak ang aming negosyo. Ang kita mula sa malaking kontrata ay nagbigay sa amin ng pagkakataong mag-expand. Nakarating sa amin ang mga bagong kagamitan, mas maraming empleyado, at higit na mas malawak na lupain para sa aming pagsasaka. Ang lahat ay tila nasa tamang direksyon, ngunit ang kakaibang halaman ay nananatiling misteryo. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Andres sa lilim ng buwan, napansin namin ang isang matandang lalaki na palapit sa aming lupain. Nakasuot siya ng lumang damit at may daladalang baston. "Magandang gabi," bati niya sa amin habang nakangiti. "Ako si Mang Berto, taga rito sa bundok. Narinig ko ang tungkol sa inyong halaman." Nagkatinginan kami ni Andres, nagtataka kung paano niya nalaman ang tungkol dito. "Ano po ang alam ninyo tungkol sa halaman?" tanong ko, puno ng kuryosidad. "Mahalaga ang halaman na yan," sagot ni Mang Berto habang pinagmamasdan ang kumikinang na dahon nito. "Sa mga tamang kamay, magdadala ito ng hindi lamang yaman, kundi ng kaalaman at lakas. Ngunit kailangan ninyong maging maingat. Ang halaman na ito ay may lihim na kailangang alagaan." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang salita, tila may babala na nakatago sa kanyang mga sinabi. Ngunit bago pa man kami makapagtanong pa, nagpaalam si Mang Berto at naglakad palayo. Iniwan kaming nag-iisip sa kanyang mga huling salita. Kinabukasan, nagising kami sa isang hindi inaasahang balita. Ang lugar kung saan namin itinanim ang kakaibang halaman ay tila ba'y nagbago. Ang lupa ay naging mas mataba, ang hangin ay naging mas sariwa, at ang mga tanim ay mas mabilis na lumago. Tila ba'y may misteryosong kapangyarihan na nagmumula sa halaman na nagpapabago sa buong paligid nito. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ko mapigilang mag-isip kung ano nga ba
ang lihim na itinatago ng halaman. Ano ang ibig sabihin ni Mang Berto sa kanyang babala? Habang nagpatuloy ang aming kwento, alam kong hindi ito ang katapusan, kundi simula ng mas malalim na paglalakbay. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalalim ang misteryo ng halaman. At sa tuwing tinitingnan ko ito, nararamdaman ko na may malaking pagbabago ang darating. Ngunit ang tanong ay, handa ba kami ni Andres na harapin ang mga susunod na kabanata ng aming kwento? Sa ilaw ng lumulubog na araw, nakatayo kami ni Kuya Ben sa gitna ng aming malawak na lupain. Ang dating taniman ng palay na tila walang pag-asa ay ngayon puno ng iba't ibang klase ng gulay at prutas na nagdadala ng sariwang hangin sa aming mga pangarap. Hanggang ngayon, hindi ko lubos maisip kung paano namin nagawa ang lahat ng ito. Parang kailan lang, puno kami ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit hito kami ngayon, nagtagumpay at patuloy na umaangat. Alam mo, Jomar, sabi ni Kuya Ben habang pinagmamasdan ang mga tanim. Hindi lang basta pawis ang puhunan natin dito. Sinimulan natin ito sa mga pangarap at sa pagkakaisa. Tama siya. Ang bawat butil ng pawis na tumulo mula sa aming mga noo ay may kasamang dasal at pag-asang hindi kami bibiguin ng lupa. Ngunit higit pa rito, ang pagkakaisa namin bilang magpinsan ang naging tunay na susi sa aming tagumpay. Sa kabila ng mga pagsubok, ang bagyo, ang tagtuyot, at ang palaging pagkukulang sa puhunan, hindi kami bumitiw sa isa't isa. Palagi naming sinusuportahan ang bawat desisyon, kahit paminsan ay mukhang imposible. Nagsimula ang lahat sa simpleng ideya. Nais naming patunayan na kahit sa maliit na piraso ng lupa, maaari kaming magtanim ng mas masustansyang ani kaysa sa palay. Sa tulong ng mga seminar at pag-aaral online, natutunan namin ang kahalagahan ng crop rotation at sustainable farming. Ang pag-aalaga sa lupa ay parang pag-aalaga sa isang pamilya, dapat itong alagaan at hindi abusuhin. Habang naglalakad kami patungo sa kubo, hindi ko maiwasang maapektuhan ng emosyon. Sa bawat hakbang, ang mga alaala ng aming mga pagsubok at tagumpay ay parang pelikulang naglalaro sa aking isipan. Lahat ng hirap, pagod at sakripisyo ay nabaliwala. Sa tuwing nakakakita kami ng mga ngiti sa mukha ng aming mga kaanak at kapitbahay na nakikinabang sa aming ani, ang kanilang kasiyahan at pasasalamat ang nagbigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Jomar, may sasabihin ako sa'yo, biglang sabi ni Kuya Ben habang inaabot ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Matagal ko nang iniisip kung dapat ko bang ipakita ito sa'yo. Nagulat ako sa kanyang inasal. Ang sobre ay tila may kabigatan, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi sa kung ano ang maaaring laman nito. Ano yan, kuya? Tanong ko, puno ng curiosity. Buksan mo at malalaman mo, sagot niya na may misteryosong ngiti sa kanyang mukha. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang mga mata ko'y nanlaki sa nabungarang dokumento. Isa itong kasulatan ng pagmamay-ari ng lupa. Ngunit hindi ito ang lupa na kasalukuyan naming tinatamnan. Ito ay mas malaki, mas malawak na lupa sa kabilang bayan na hindi namin kailanman napag-usapan o napuntahan. Kuya, ano ito? Tanong ko, hindi makapaniwala. Matagal nang nasa pamilya natin ang lupang yan. Iniwan ito ng lolo natin, ngunit hindi ko naisip na maaari nating pagyamanin ito. Ang tagumpay natin dito ay isang hakbang lang sa mas malaking plano. Iniisip kong simulan natin ang pagpapalawak ng ating negosyo. Paliwanag ni Kuya Ben. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa, ngunit kasabay nito ay ang biglaang kaba. Ang ideya ng pagpapalawak ay hindi madali, lalo na't mas malaki ang responsibilidad at mas maraming pagsubok ang aming kakaharapin. Gayunpaman, ang tiwala ni Kuya Ben sa aming kakayahan bilang magpinsan ay tila nagsisilbing liwanag sa gitna ng dilim. Handa ka bang subukan, Jomar? Tanong ni Kuya Ben
habang ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Napatigil ako, iniisip ang mga posibleng mangyari. Ngunit sa huli, alam kong hindi kami magpapatinag. Ang aming tagumpay ay hindi lamang dahil sa sipag at tiyaga, kundi dahil sa aming pagkakaisa. Handa akong subukan, kuya, sagot ko ng may ngiti. Kahit ano pa ang mangyari, alam kong magkasama tayo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko pa nababanggit kay Kuya Ben. Isang lihim na maaaring magbago sa takbo ng aming plano. Sa sulok ng aking isip, alam kong darating ang panahon na kailangan ko ring ipahayag ito sa kanya. Ngunit sa ngayon, pinili ko munang itago ang lihim na iyon habang nasa harap kami ng bagong landas na tatahakin. Ang aming tagumpay ay nagsisimula pa lamang at sa dulo ng daang ito, hindi ko alam kung ano ang tunay na naghihintay. Ngunit isa lang ang sigurado, kasama ko si Kuya Ben sa bawat hakbang at ang aming pagkakaisa ang magiging gabay sa bawat pagsubok na darating. Sa mga nakaraang taon, hindi ko inakala na ang simpleng taniman na sinimulan namin ng pinsan kong si Emilio ay hahantong sa isang kwento ng tagumpay at inspirasyon. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bahagi ng lupa sa likod ng bahay ng aming lolo. Dati, ang taniman na iyon ay puno ng mga damo at halos hindi mapakinabangan. Ngunit kami ni Emilio ay may pangarap ang gawing makulay na hardin ng mga gulay at prutas ang lupaing iyon, isang taniman ng mga pangarap. Bawat umaga, gigising kami ng maaga upang mag-araro, magtanim at magdilig. Hindi alintana ang init ng araw o ang lamig ng ulan. Sa paglipas ng panahon, nakita naming unti-unting lumago ang aming mga tanim. Lalo kaming naging masigasig at masinop sa pag-aalaga nito. Hindi lamang kami nagtanim ng mga buto sa lupa, kundi pati na rin ng mga pangarap sa aming mga puso. Isa sa mga natutunan namin mula sa aming lolo ay ang kahalagahan ng pagtutulungan. Sa bawat hakbang, nandiyan si Emilio, ang aking matalik na kaibigan at kapatid sa puso. Sa bawat tagumpay, sabay kaming magdiwang. Sa bawat kabiguan, sabay rin kaming bumangon. Ang aming pagsisikap ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa buong pamilya. Isang araw, sa gitna ng aming tagumpay, dumating ang balita na may isang malaking kumpanya na interesado sa aming taniman. Isang pagkakataon ito upang higit pang mapalago ang aming negosyo. Ngunit sa kabila ng magandang pagkakataon, may kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ito ba'y makabubuti o makasasama sa amin. Sa huli, nagpasya kaming tanggapin ang alok ng kumpanya. Naging mas malawak ang aming taniman at dumami ang mga taong nagtatrabaho sa aming lupain. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang pakiramdam na tila may kulang. Ang dating payapang taniman ay naging abala at ang simpleng pamumuhay namin ni Emilio ay tila unti-unting naglalaho. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Emilio sa ilalim ng puno ng mangga, nag-usap kami tungkol sa lahat ng nangyari. Hindi ba dapat tayong maging masaya? Tanong niya habang nakatingin sa mga bituin. Oo, pero bakit parang may kulang? Sagot ko. Hindi ko rin maipaliwanag. Napagkasunduan namin na kailangan naming bumalik sa kung ano ang mahalaga sa amin. Ang aming pamilya, ang pagtutulungan, ang simpleng kaligayahan na dulot ng aming taniman. Sa kabila ng yaman na dumating, mas mahalaga ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, dumating ang isang hindi inaasahang balita. Isang sulat ang dumating mula sa kumpanya, nagsasabing may problema sa kontrata. Ang kanilang plano ay baguhin ang takbo ng aming taniman at hindi kami sang-ayon sa kanilang mga kondisyon. Ang aming pangarap na taniman ay nanganganib na mawala. Sa puntong iyon, nagdesisyon kami ni Emilio na ipaglaban ang aming pangarap. Hindi namin hahayaan na ang aming hardin ng mga pangarap ay mawala lamang sa isang iglap. Nagsimula kaming maghanap ng solusyon
ang aming pamilya ay lumikha ng mga hakbang upang maipaglaban ang aming karapatan. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, tila ba nagkukulang kami sa oras. Ang takdang araw para sa desisyon ay papalapit na. Sa bawat sandali, nararamdaman namin ang bigat ng desisyon sa aming mga balikat. Hindi namin alam kung paano namin maisasalba ang aming taniman, ngunit alam namin na hindi kami susuko. Isang umaga, nagising ako sa liwanag ng araw at sa tunog ng mga ibon. Lumabas ako sa taniman at nakita ko si Emilio na nakaupo sa lupa, tila nag-iisip. Mayroon akong plano, sabi niya, isang ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Napuno ako ng pag-asa at pananabik sa kanyang sinabi. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag, isang tawag ang dumating mula sa kumpanya. Ang aming kinabukasan ay nakasalalay sa isang desisyon na magbibigay daan sa amin upang ipaglaban ang aming taniman o bumitaw na lang. Sa kabila ng kaba, naramdaman ko ang tibok ng aking puso, ang determinasyon na ipaglaban ang aming pangarap. Ngunit sa puntong iyon, isang twist ang dumating, isang lihim na matagal nang nakatago sa aming pamilya ang nagbukas ng pinto para sa isang bagong pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ito, di ko alam kung ano ang mangyayari sa aming taniman. Ngunit ang alam ko, hindi kami nag-iisa. Sa bawat hakbang, kasama ko ang aking pinsan, ang aking pamilya at ang aming pangarap. Ang aming taniman ay hindi lamang lupa. Ito ay taniman ng mga pangarap, ng pag-asa at ng pagkakaisa. Sa huling sandali, isang desisyon ang ginawa. Isang desisyon na magpapabago sa takbo ng aming buhay. Ngunit ano ang magiging epekto nito sa aming taniman? Ano ang lihim na makapagbabago sa aming kapalaran? Ang sagot sa mga tanong na ito ay nakatago sa mga darating na araw, sa mga susunod na hakbang, at sa lakas ng aming pamilya na ipaglaban ang aming mga pangarap. Sa mga nakalipas na buwan, mas lalong lumago ang aming sakahan. Nakahanap kami ng mas mainam na merkado para sa aming mga ani at ang mga dating tanim ay tila nagbibigay ng mas masaganang ani kaysa dati. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isa pa akong hangaring hindi ko pa nasasabi sa aking pinsan na si Arnel. Isang umaga, habang naglalakad kami sa gilid ng aming taniman, napansin ko ang isang bahagi ng lupa na tila hindi gaanong pansin. Isang lugar na tila ba may itinatagong lihim. Arnel, natatandaan mo ba ang luma at abandonadong hardin ng ating lolo? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa direksyon ng lugar na iyon. Oo, bakit mo na itanong? Tugon niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Naalala mo ba kung paano niya palaging sinasabi na may lihim na pwedeng magpabago sa takbo ng ating buhay sa lugar na iyon? Dagdag ko sabay tingin sa kanya upang siguruhin kung naaalala pa niya ang mga kwento ng aming lolo. Tumigil sa paglalakad si Arnel at nag-isip sandali. Oo, pero matagal na iyon at wala naman tayong nakitang kakaiba sa hardin na iyon. Puro damo na nga lang ang naroon. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Totoo nga, wala naman kaming nakitang kakaiba noon. Ngunit parang may bumubulong sa aking isipan na kailangan kong muling tingnan ang lugar na iyon. Arnel, nararamdaman ko na kailangan nating muling silipin ang hardin. Baka may hindi lang natin napansin noon. Nagkibit balikat si Arnel, ngunit pumayag siya na samahan ako. Kinabukasan, maaga kaming pumunta sa abandonadong hardin ng aming lolo. Halos hindi na makilala ang dating landas dahil sa mga nagsulputang damo at ligaw na halaman. Ngunit sa aming pagbaklas ng mga ito, unti-unting lumitaw ang mga bakas ng dating hardin. Habang naglilinis, may napansin akong kakaibang bahagi ng lupa. Parang may bahagi itong mas lumubog kaysa sa iba. Arnel, tingnan mo ito, sabi ko, sabay turo sa lupa. Lumapit siya at sabay kaming naghukay gamit ang aming mga kamay. Ilang sandali lang, may natamaan ang aking kamay na tila kahoy. Ano ito? Tanong ni Arnel na halatang nagtataka.
Patuloy kaming naghukay hanggang sa tuluyan naming mahukay ang kahoy na bagay na iyon. Isang lumang kahon na tila bagay inilagay doon ng matagal na panahon. May kalawang na ang mga bisagra nito, ngunit nagawa pa rin naming buksan. Sa loob ng kahon, may mga nakabilot na mga papel at isang maliit na supot na may lamang mga buto. Kinuha ko ang mga papel at binasa ang mga ito. Ito ang mga tala ng ating lolo, bulong ko kay Arnel. May mga detalye siya dito kung paano siya nagtagumpay sa pagtatanim. Nasa atin pala ang mga lihim ng ating lolo, sabi ni Arnel habang tinitingnan ang laman ng supot. At tingnan mo ito, mga buto na hindi pa natin nakikita noon. Napuno kami ng kasiyahan at pag-asa. Ang mga tala ng aming lolo ay naglalaman ng mga sikreto tungkol sa mga natural na pataba at mga pamamaraan ng pagtatanim na tila mas mainam kaysa sa karamihan ng alam namin. At ang mga buto, marahil ito ang mga espesyal na binhi na sinasabi niya noon pa man. Puno ng pananabik, agad kaming bumalik sa aming sakahan, dala ang mga bagong kaalaman at binhi. Sinimulan naming ipatupad ang mga nalaman namin at itanim ang mga espesyal na buto sa isang seksyon ng aming sakahan. Habang lumilipas ang mga araw, napansin namin ang mabilis na paglago ng mga tanim. Mas malalaki at mas masigla sila kumpara sa dati naming mga ani. Ang mga kapitbahay at mga mamimili ay napapansin ang pagbabago at nag-uumpisang magtanong kung ano ang aming sikreto. Ngunit habang abala kami sa pag-aalaga ng lumalaking tanim, may napansin akong kakaibang bagay. Isang gabi, habang nag-iinspeksyon sa mga tanim, may narinig akong kalusko sa likod ng isa sa mga tanim. Nang aking silipin, may nakita akong anino ng isang tao na mabilis na naglaho sa dilim. "Arnel!" Sigaw ko, ngunit tila wala na ang anino nang siya'y makalapit. "Sino iyon?" Tanong niya, halatang nag-aalala rin. "Hindi ko alam, pero parang may ibang nakakaalam sa ating sikreto," sabi ko, habang tinitingnan ang paligid na tila ba may nagmamasid. Habang papalapit ang gabi, isang tanong ang bumabagabag sa aking isipan. Sino ang taong iyon at ano ang kanyang pakay sa aming sakahan? Sa kabila ng aming tagumpay, nararamdaman kong may panganib na nagkukubli sa dilim at kailangan naming malaman kung ano ito bago pa mahuli ang lahat. Sa paglipas ng mga taon, hindi namin akalaing ang simpleng pangarap ng pagtatanim ay magiging daan sa hindi inaasahang pagbabago sa aming buhay. Ako si Ramon, kasama ang aking pinsan na si Luis, at sa kabila ng mga pagsubok na dumaan, hindi namin kailanman inisip na aabot kami sa puntong ito, na ang mga palayan na minsang kinagisnan namin ay magiging susi sa aming tagumpay. Noong nagsisimula kami, puro hirap at pawis ang puhunan. Sa tuwing papasok ang tag-init, tila ba pinatitindi ng araw ang pagsubok ng aming mga kalooban. Ngunit sa bawat patak ng pawis na bumagsak sa lupa, tila ito ang naging pataba sa aming pangarap. Ang aming mga magulang ay laging nariyan, nagbibigay ng payo at suporta. At sa kanilang gabay, unti-unti naming naabot ang tamang pamamaraan sa pagtatanim. Sa isang hindi malilimutan na umaga, habang nasa gitna kami ng palayan, biglang may dumating na bisita, isang negosyante mula sa lungsod. Hinahangaan niya ang kalidad ng aming ani at nag-alok siya ng pagkakataon na hindi namin inaasahan. "Ang inyong palay ay espesyal," wika niya. "May potensyal ito na makilala hindi lamang dito kundi sa labas ng bansa." Nang marinig namin iyon, nagkaroon kami ng panibagong sigla. Sa tulong ng negosyante, unti-unti kaming nakapasok sa merkado ng lungsod at kalaunan ay sa ibang bansa. Ang dating simpleng palayan ay naging isang taniman ng pag-asa, hindi lamang para sa amin, kundi para sa buong komunidad. Nang maglaon, nagkakaroon na kami ng sapat na kita upang makapagpatayo ng isang maliit na kooperatiba kung saan ang aming mga kamag-anak at kapitbahay ay kasama sa tagumpay.
Ang mga taon ay naging saksi sa aming pag-unlad. Ang mga dating lumang kagamitan sa pagsasaka ay napalitan ng mga modernong makina at ang dating mga kubong gawa sa nipa ay napalitan ng mga konkretong estruktura. Ang aming sakahan ay naging isang modelo, hindi lamang sa bayan kundi sa buong rehiyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi namin nakalimutan ang aming pinagmulan. Ang mga simpleng halakhak sa gitna ng palayan, ang mga kwentuhan tuwing takip silim, at ang walang kapantay na samahan ng pamilya, lahat ng ito ay nananatiling bahagi ng aming pagkatao. Ang aming tagumpay ay hindi lamang bunga ng aming determinasyon, kundi ng pagkakaisa ng aming pamilya at komunidad. Ngunit sa isang hindi inaasahang sandali, habang abala kami sa pag-aayos ng mga papeles para sa isang malaking transaksyon, may dumating na liham. Ito ay mula sa isang malaking korporasyon na nais bumili ng aming lupain. Ang halagang kanilang iniaalok ay higit pa sa inaasahan namin, isang halaga na maaaring magdulot ng mas higit pang pag-unlad sa aming negosyo. Sa gabing iyon, hindi kami makatulog ni Luis. Ang liham ay nagbigay sa amin ng matinding pag-iisip. Ang aming tagumpay ay nakasalalay sa lupaing iyon at ang pagbenta nito ay tila isang pagtalikod sa mga pangarap na aming itinaguyod. Ngunit sa kabilang banda, ang halagang iniaalok ay sapat upang makapagpatayo kami ng mas malaking negosyo na maaaring magbigay ng mas maraming trabaho sa aming komunidad. Ang tanong na bumabagabag sa amin, ano ang mas mahalaga? Ang kasalukuyan naming tagumpay o ang posibilidad ng mas malaking kinabukasan? Sa gitna ng mga pag-iisip na ito, nagpasya kaming magtawag ng pulong kasama ang aming pamilya at mga kasapi ng kooperatiba. Sa pulong, nagkaroon kami ng mainit na talakayan. Ang iba ay sang-ayon sa pagbenta ng lupa, samantalang ang ilan ay nais na panatilihin ito. Sa huli, nagkaroon kami ng kasunduan. Magkakaroon kami ng botohan upang magdesisyon kung ano ang nararapat. Ngunit bago pa man matapos ang pulong, may biglang tumawag sa telepono ni Luis. Pagkaputol ng tawag, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, tila ba may nadiskubre siya na makapagbabago sa lahat. Ramon, sabi ni Luis, may isang bagay akong natuklasan. Ang korporasyong nais bumili ng lupa ay may balak na gawing isang pabrika, ang palayan natin. Sa sandaling iyon, napalitan ng kaba ang aming kagalakan. Ang palayan na nagsilbing buhay at pag-asa sa aming komunidad ay maaaring maglaho sa isang iglap. Ang aming mga pangarap ay nakasalalay sa desisyong ito at ang kinabukasan ng aming komunidad ay tila ba nakabitin sa manipis na sinulit. Ano ang aming gagawin? Ang tanong na iyon ay patuloy na bumabalot sa aming isipan. Habang naglalakad ako pauwi mula sa pulong, hindi ko maiwasang isipin na sa likod ng lahat ng tagumpay ay may mga pagsubok na hindi maiiwasan. Ngunit sa bawat hakbang, handa akong harapin ang lahat para sa kinabukasan ng aming komunidad. Ang aming desisyon ay darating at alam kong magiging susi ito sa tunay na tagumpay.